O ito, si VP Sara Duterte, nanumpa na. Ay, maraming kinabahan. Relax lang. Darating din yan. May pahayag siya tungkol po dito sa marami nang nagagalit na dismaya. Lumala na talaga ang nangyayaring korupsyon ngayon. Dito sa pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte, pinaliwanag po niya kung bakit siya umalis sa DepEd. Ano yung mga nasaksihan niya? O ito, panoorin natin ang video. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Oh, ano ngayon? Si Vice President Sara Duterte, may dahilan talaga kung bakit umalis siya dyan sa DepEd. May nakikita siya na hindi naman maganda. Ang lumalabas kasi dito, yung mga kabataan ay talagang ninakawan. Hindi masikmura ng ating Vice President yung pinagagawa nila di umano. Kaya nagsalita po si VP Sara noon pa. Umpisa pa lang, siya na po yung nagsasalita at nabanggit yung Martin Romualdez at Saldico na yun daw ang may hawak ng budget. Si VP Sara po ang nagsimulang ilantad yan. Kasi ngayon, pinapalabas po ng mga pink ina at mga loyalista nga na ito daw si Junior, siya daw nagsimula na malantad itong mga buhaya. Siya daw yung iisang presidente na gumawa ng paraan para mapanagot at mabuking itong mga buhaya. Alangan naman, nagkabukingan na, nagkalaglagan na, di ba? May mga kumakanta na. Siyempre, kailangan niyang magsalita. Di ba? Bandang huli, sino yung tinuturo na mastermind ngayon? Siya. Kaya naman pala hanggang ngayon wala pang napanagot, di ba? Pero at least may nakasuhan na. Ang unang nakasuhang congressman sino? Si Kiko Barsaga. Naku, yun pa yung nauna. Kung kailan ay hindi naman yun buhaya. Talagang maingay lang siyang nagsasalita at walang takot na binabanatan yung mga di umano ay sangkot sa korupsyon. At ito naman si Saldico ay kakasuhan na daw. Ang sabi po ng mga netizens, ngayon pa, kung kailan bumaliktad na. Aba, dahil sa ginawa ni Saldico,
Etong si VP Sara Duterte na naman ang sinisi nila. Gumagawa ng kwento na yung ano daw sa Davao, connect na naman sa mga Duterte. Lahat na lang ba ng kapalpakan isisi sa Duterte? Samantalang yung trilyon na pinag-usapan sa flood control project ay 2022 po lumala. Yung pagnanakaw, kahit pa noon pa, meron talaga yan. Hindi po nawawala yan. Kaso nga lang, noon, pasundot-sundot lang sila. Dahil naman, pag nalaman ni Tatay Digong, lagot ka talaga. Ngayon, anyari, paano nyo malaman na talagang ngayon lumala? Yung budget na inilabas, tignan nyo naman kung magkano, di ba? Ewan ko lang kung alam nyo po yung kaibahan ng milyon, bilyon o trilyon. Akalain mo ang iingay nila nung 125 million kay VP Sara? Yung mga maiingay. May mga congressman dyan ang iingay. Halos araw-araw pa interview sa media. Sa halagang 125 million. Ngayon, bilyon na. Daan-daang bilyon. Ang pinag-usapan. Tameme kayo, di ba? Ano meron? Puro kayo VP Sara? Puro kayo Duterte? Nakita nyo naman, marami nang galit sa nangyayaring korupsyon ngayon. Yung mga nagsisigaw dyan na, ikulong na yan, mga kurakot. Walang mabanggit na pangalan kasi nakikiuso lang. Ngayon, uminit na po yung usapin po ng mga kurap na yan. Nasaan kayo? Tahimik, di ba? Nasaan na yan, mga kurakot? Istoryahe. Dito na lang, thank you. Bye-bye.